Hello, kamusta tayong lahat? I praise my amazing Father, the Almighty God, the Creator of heaven and earth, for His graciousness, for His kindness, for His unfathomable love for His children. And I'm forever grateful to my Savior, Jesus Christ, for giving His life on the cross for us, to give us hope and a future, to be with our Father. And I also thank the Holy Spirit for guiding us always, reminding us of which path to choose. And we must choose the path to righteousness. Yun yung path of Jesus Christ. Because Jesus is the way, the truth, and the life. So last time we finished reading Ecclesiastes chapter 1. Ecclesiastes chapter 1, Ecclesiastes means teacher or preacher. So kaya tayo napunta sa Ecclesiastes. It's because of King Solomon. He was last mentioned in 1 Kings chapter 11. So, dun sa 1 Kings chapter 11, yun yung time na he rested with his ancestors. At, guided by the Holy Spirit, he wrote Ecclesiastes, Proverbs, and Songs of Solomon. So, dito sa Ecclesiastes, mga natutunan ni King Solomon na kaya ni Almighty Father inallow for King Solomon to have all the riches on earth, to experience all the pleasures that life can offer. It's because it is for us to learn from Solomon. Tuturuan tayo ni Almighty Father through the experiences of King Solomon. So, ang sabi niya dito sa Ecclesiastes chapter 1, kaya si Almighty Father ang author ng lahat ng books ng Bible, kasi si Almighty Father, inaalaw niya lahat ng mga bagay, siya ang gumagawa para ma-experience ng mga tao kung ano man ang nasa Bible, at kung ano ang nandito sa Bible, ma-explain sa atin, masabi sa atin kung ano ang meaning ng buhay, kung bakit tayo nandito sa mundo. Dahil itong ang Bible, it's a manual of our lives. So dito sa Ecclesiastes chapter 1, lahat ng mga pinagpapagura natin dito sa mundo, it's worthless. Walang kwenta. Hindi nasasatisfy yung mata natin. Hindi nasasatisfy yung tenga natin. Hindi nasasatisfy pag kumakain tayo, no? Yung bibig natin hindi nasasatisfy. At wala nang bago na nagawa noon. Yung mga bagay na nagawa ngayon, mga bagay na na-experience natin, hindi na to bago. Na-experience na to ng mga tao before us. Even nung time pa ni King Solomon, at bago pa si King Solomon, na-experience na ng mga tao yung mga pains, sufferings, trials, and tribulations na na-experience natin. Yung mga heartaches, na-experience na rin ng ibang mga tao. Pati yung famine, di ba? Ano pa ang mga na-experience ng mga tao? Yung mga awayan ngayon, na matagal nang na-experience ng tao ang mga awayan.
yung war. Matagal na rin yon. Walang bago. So yung may mga tao na naaapi, may mga naapi na rin na noon, bago pa tayo, naapi. Kung may nangaapi man sa inyo, nangyari na yun, may taong naapi na rin. Kaya huwag natin sasabihin, sa buong mundo, ako lang ang naka-experience na to, sa buong mundo, ako nang pinakakawawa. Hindi totoo yun, dahil yung mga bagay na na-experience natin, na-experience na ng mga tao before us. Kaya hindi tayo dapat magpa-victim. Dahil si Jesus Christ, He is victorious. And if we are for Jesus, we are also victorious. Hindi tayo victim. At yung iba sinasabi nila na ako ang pinakakawawa sa magkakapatid. Hindi totoo yun kasi nangyari na yun noon. Nangyari ba sa inyo yung nangyari kay Joseph? Na ibinenta kayo? Di ba si Joseph? Ibinenta siya ng kanyang mga kapatid. No? Kaya wala nang bago. Nung time na to, ang sabi ni King Solomon, it has already been in ancient times before us. So, mas ancient pa kay King Solomon. At nakita ni King Solomon ang mga gawa ng mga tao that are done under the sun. And indeed, all is vanity and grasping for the wind. Naghahabol tayo ng hangin. Hindi, ang hinahabol namin, pera, kayamanan. O yun nga, pag ang hinahabol mo ay kayamanan o pera dito sa mundo na to, meron ka ng pera, gusto mo pa, hindi ka masatisfy sa kung anong meron ka, hindi, kailangan damihan ko pa to. Di ba usually ganon? Pag may pera na kayo sa bangko, kailangan dumami pa to. Ay, naabot ko na yung ganyang threshold. Kailangan ng goal naman natin, mas mataas pa ngayon yung ating ang ating goal na threshold. Example, ang goal mo ay 1 million. Hindi, 2 million. Pag naging 2 million, hindi, gagawin na 3 million. Kaya yan. Oo. Yung quota, no? Yung tumataas yung quota. Ha? Hindi masatisfy. Hanggang sa tumanda na pataas pa rin ng pataas ang quota, ano na nangyari sa buhay ng tao? Wala. Grasping for the wind. At ang sabi pa ni King Solomon, for in much wisdom is much grief. Kung mas marami kang wisdom, mas malungkot ka. Kasi nakikita mo, may mga tao, pag naiintindihan mo yung buhay, mas malungkot ka. Kasi nalulungkot ka rin sa mga nakikita mo sa tao na hindi nila naiintindihan. And he who increases knowledge, increases sorrow. Baka sabihin, ay, wag na lang tayo mag-aral. Wag na lang tayo magbasa. Maging na lang tayo. Maging imbecile na lang tayo, no? Or maging stupid na lang tayo. Huwag na tayo mag-aral. Yung mga bagay na na-experience natin sa buhay natin, lesson yun, natututo tayo doon. Kahit hindi ka mag-aral sa school, no? Yung pakikitungo mo sa tao, kung paano ka nila tratuhin, natututo ka doon. Bawat bagay na experience natin sa buhay natin, natututo tayo. Kaya, wala tayong takas. For in much wisdom is much grief. And he who increases knowledge, increases sorrow. Kaya nga, di ba yung mga bata, lagi silang masaya. Kasi innocent sila. Pero pag tumanda na, gaya natin, ang tanda na natin, malungkot na tayo. For in much wisdom is much grief. Ano nga yung sinabi na ni
with great with great power comes great responsibility. Nabasa kaya niya tong Ecclesiastes, yung writer ng Spider-Man. Kasi di ba ang sabi sa Spider-Man, lagi ko naalala yan, with great power comes great responsibility, no? Nabasa kaya niya tong Ecclesiastes na to, na in much wisdom is much grief, and he who increases knowledge increases sorrow. Kasi ganun din ang ibig sabihin nun, no? So, dito tayo sa Ecclesiastes chapter 2. I said in my heart, come now, I will test you with mirth. Yung mirth, yun ay enjoyment or entertainment or amusement, mga leisure, dalliances, no? Yung mirth. Mag-relax tayo. Come now, I will test you with mirth or relaxation or entertainment. Yung magpakasaya tayo sa buhay. Sinabi ni King Solomon, therefore, enjoy pleasure. But surely this also was vanity. Vanity means worthless, useless, grasping for the wind. I said of laughter, madness, and of mirth, what does it accomplish? Ano bang na-accomplish ng entertainment? Napapasaya ka kahit konti, no? Konti lang, no? Pero after, no, nalilimutan mo na. So sabi ni King Solomon sa sarili niya, I will try having fun. I will also enjoy myself, but I found that this is also useless. It is foolish to laugh all the time. Having fun gets nothing done. I decided to cheer myself up with wine. Gusto niyang uminom ng wine. I searched in my heart how to gratify my flesh with wine, while guiding my heart with wisdom, and how to lay hold on folly, till I might see what was good for the sons of men to do under heaven all the days of their lives. So, chinek niya lahat. Ano ba ang magandang gawin ng tao dito sa mundo na to? Chinek lahat ni King Solomon kasi meron siyang mga ways and means dahil nga sa marami siyang gold, no? Mayaman siya. He had all the wealth. So, kaya niya yon. Pwede niyang gawin lahat. Inalaw ni Almighty Father. Kaya nga ibinigay kay Solomon ang wealth and honor para ma-experience na to. Lahat ng to. At para maisabi sa atin na walang kwenta lahat ng bagay. So, lahat ginawa niya. Inamin niya lahat. Kaya nga dumami ang asawa niya, di ba 700? Meron pa siyang mga side chick, yung mga princesses niya. At meron pa siyang mga concubines. I made my works great. I built myself houses. Sabi ni Solomon. Ginandahan niya yung kanyang trabaho. Nagpagawa siya ng mga bahay. Hindi lang isang bahay, madaming bahay. Madaming structure. And planted myself vineyards. Maraming plantation. Hindi lang ito isang ektarya. Malaki ang pinagawa niyang vineyards. I made myself gardens and orchards, and I planted all kinds of fruit trees in them. I made myself water pools. So noon may water pools na. Ang tawag ngayon ay swimming pool, no? Noon, ang tawag ay water pools, from which to water the growing trees of the grove. Yung mga artificial na galing sa tubig, tapos pupunta sa isang plant, parang irrigation. Yan. Windmill, no? Yung sa ibang lugar, ang ginamit ay windmill. Kaya King Solomon, hindi natin alam kung paano siya gumamit ng irrigation.
Ngayon, ang gamit ng mga tao ay pump, no? Water pump. So, noon kahit walang electricity, meron silang irrigation. Kaya nakakapag-grow ng trees sa grove. I acquired male and female servants. So, kumuha siya ng male and female servants and had servants born in my house. So, pag sinasabing I had the servants born in my house, nanganak yung mga servants niya. So, ibig sabihin, dumami ang servants niya. Yung male and female servants niya, nagkaroon ng mag-asawa, doon nanganak. So, kanya rin yun, yung anak na ng male and female servants kay Solomon din yung anak na yon. So, marami siyang mga servants. Yes, I had greater possessions of herds and flocks than all who were in Jerusalem before me. Bago pa kung sino man ang tao sa Jerusalem, siya ang pinaka-madaming nagkaroon ng herds and flocks, no? At yung time na nagpupunta sila sa Ophir, yung mga tauhan ni King Solomon, yung fleet of ships niya, kasama yung tauhan ni Hiram, doon sa Ophir, wala pa silang currency nun. Pero, ang kanilang trabaho ay magbungkal, gumawa ng mga bagay, at barter ang ginagawa nila, pagbabarter, no? So, ang currency nila doon ay ang ibinabayad ni King Solomon ay cattles. Kaya, greater possessions of herds and flocks, kasi good as pera na rin yung herds and flocks kasi pwede mo siyang i-barter sa Ophir. Dahil yung time na yung Ophir ay hindi pa siya India, hindi pa siya nagiging country, wala pa silang government nun. Ang tinatanggap nila ay mga flocks or herds. Mga animals, kapalit ng mga gold, kapalit ng mga spices, yun ang kapalit. Sheep or cattle, oxes, no? Oxen. Ituloy natin, ano? Yes, I had greater possessions of herds and flocks than all who were in Jerusalem before me. I also gathered for myself silver and gold, and the special treasures of kings and of the provinces. Special treasures. Ano ba yung mga special treasures? Dati yung mga gems. Mga precious stones. Special treasure din na matatawag yung mga bagay na rare, gaya ng agarwood. Tuloy natin, I acquired male and female singers. So, meron ding entertainment doon. May taga-kanta siya. May nagbibigay sa kanya ng entertainment. So, sino itong mga nagbibigay ng entertainment na to? Ito yung mga belly dancers. Dahil nung time na yun, belly dancing ang usong sayaw, mga babae. Ituloy natin, no? I acquired male and female singers, the delights of the sons of men. Alam mo, the delights, ano ibig sabihin the delights? Ay kinasasaya ng mga anak na lalaki. Ano ba yung mga gusto ng mga lalaki? Babae, no? Kasi dito sa ibang version, I had all the wives a man could ever want. So yun yung counterpart dito sa the delights of the sons of men. And musical instruments of all kinds. Kahit na anong klaseng musical instruments. Lahat meron si King Solomon. So I became great and excelled more than all who were before me in Jerusalem. And after Solomon, wala nang naging kagaya niya. Sa mga lineage niya, wala nang nagkaroon ng asawa ng 700 wives and side chicks and concubines. Ngayon, ilan ang asawa ninyo?
Kung tayo ay follower ni Jesus Christ, ang asawa ay iisa lang. At pwedeng may divorce sa Bible, sa New Testament or sa New Covenant, kahit sa Old Covenant binabanggit ang divorce. Also, my wisdom remained with me. Whatever my eyes desired, I did not keep from them. I did not withhold my heart from any pleasure. Lahat ng pleasure ginawa ko. Sabi ni Solomon. Bakit niya ginawa lahat? Kasi nga, bored na siya. So, sobrang dami ng kanyang ginto. Wala nang mapaglagyan. Paano niya gagastusin? Yun ang problema niya. Kaya lahat, pina-experience sa kanya ni Almighty Father. Dahil advance ang mind ni Almighty Father, alam niya na ang mga tao ang gusto na-experience lahat dito sa mundo na to. Kaya, ang ginawa ni Almighty Father kay Solomon, ipina-experience para masabi sa atin. For my heart rejoiced in all my labor, and this was my reward from all my labor. So lahat ginawa niya, pati yung lahat ng entertainment like storytelling, painting, may painting na nun, may artworks na nun, lahat ginawa na niya. Kaya nga 'di ba, pati nga pagsusulat, ang dami niyang naisulat sa Proverbs. Ilang chapters yung Proverbs? 31 ano? 31 ba yung Proverbs? Ang chapters ng Proverbs. For my heart rejoiced in all my labor, and this was my reward from all my labor. Binigyan niya ng reward yung kanyang sarili. Then I looked on all the works that my hands had done, and all the labor in which I had toiled. And indeed, all was vanity and grasping for the wind. Wala rin. Worthless. Meaningless. It's grasping for the wind. There was no profit under the sun. Hindi naging magandang investment. Walang profit. Hindi ka naka-gain. And then I turned myself to consider wisdom and madness and folly. Ngayon, iniba naman niya ang kanyang mind. Nag-focus naman siya sa wisdom and madness and folly. For what can the man who do succeeds the king? For what can the man do who succeeds the king? Ano ang gagawin ba ng isang lalaki kung siya ang magmamana ng mga bagay na nasa hari or yung successor ng king? Ano ba ang gagawin niya? Only what he has already done. So kung ano ang ginagawa ni King Solomon bilang hari, yung magsasucceed sa kanya as king, ganun din ang gagawin. It's a repetition lang. And then I saw that wisdom excels folly. Pero nakita niya na yung stupidity or foolishness compared to wisdom, mas maganda ang wisdom. It excels foolishness. As light excels darkness. Kasi dito sa ibang version, no, sabi, then I began to think again about being wise, and I thought also about being foolish and doing crazy things. But after all, what more can any king do? He can only do what some other king has already done. So, paulit-ulit lang, is a repetition. I saw that being wise is certainly better than being foolish. Mas mabuti pa yung magiging wise ka kaysa maging foolish ka. Just as light is better than darkness. A wise man sees where he is going. Ang isang wise man or ang man that is full of wisdom, alam niya kung saan siya papunta. But a foolish person is like someone walking around in the dark. Ang isang foolish person
or ang isang fool or stupid person, no? Ano ba bang synonym ng fool? Foolish, stupid, no? Or imbecile. Yun ang synonym ng fool. Naglalakad siya sa dilim kasi hindi niya alam kung saan siya papunta. Ganon ang foolish person. Yet I myself perceive that the same event happens to them all. Ang sabi ni King Solomon, wise ka man or foolish ka man, pareho lang ang kapupuntahan. Yung ending, same pa din. So I said in my heart, as it happens to the fool, it also happens to me. Kung ano ang nangyari sa isang foolish person, ganoon din ang mangyayari sa akin. And why was I then more wise? Pero bakit mas wise ako? Sabi ni So si King Solomon, kinakausap niya yung sarili niya, no? So, pwede natin kausapin yung sarili natin. Bakit kaya ganito ang buhay ng tao? Bakit kaya ako ganito? Ano ba ang napapansin ko sa kapaligiran ko? Ganun ang nangyayari kay King Solomon. Not because crazy siya, no? Kundi, ang mga tao kasi, na mga nag-iisip, kinakausap nila yung sarili nila. Kayo ba? Hindi ba ninyo kinakausap yung sarili ninyo pag nagde-decide kayo? Ano ba ang maganda kong gawin? Kung ganito ang gagawin ko, ano naman ang mangyayari? Di ba ganun laging kino-compare natin kung ano man ang mga decision natin sa buhay? Ano kaya ang sasabihin ko sa taong to? You are always up in your head, no? So, hindi naman ibig sabihin nun na ikaw ay insane. Dahil sa nag-iisip ka, ganun kasi mga tao nag-iisip. So si King Solomon, lagi siya nag-iisip. Then I said in my heart, this also is vanity. Dahil kung anong ginagawa ko bilang isang wise person, sabi ni Solomon, yung foolish, hindi niya nakikita yung dinadaanan niya. Pero yung ending namin pareho, same pa rin. Verse 16, for there is no more remembrance of the wise than of the fool forever. Ang isang tao, kahit wise ka, nakakalimutan ka ng mga tao. Gaya ng foolish person, nakakalimutan din ng mga tao. Yung mga tao noong 1600s, kwento na lang sila ngayon, di ba? Meron ba bang tao na nakakwento ng 1600s? No, wala na, di ba? Nakalimutan na. Yung mga tao ng 1900s, nakalimutan na rin natin, di ba? Ano nangyari na yun? So, ito ang gist ng Ecclesiastes, yung motive ng Ecclesiastes tungkol sa buhay, tungkol sa kayamanan dito sa mundo. Nakafocus dito sa mundo. Itong motive ng or gist ng message ng Book of Ecclesiastes. For there is no more remembrance of the wise than of the fool forever. Bakit? Kasi parang namamatay. Foolish ka man, saan ang punta mo? Wise ka man, saan ang punta mo? Asan yung mga tao matatalino ngayon? Wala na, di ba? Kahit gaano pa kataas ang iyong IQ. Oh, asang ka, andun ka rin, kasama ng mababa ang IQ. Ha? Inom muna ako. Inom muna ng kape. Lakas ng lagok. Excuse. Since all that now is still will be forgotten in the days to come. Lahat makakalimutan. Yung mga tao na nauna na sa atin, nakalimutan na natin, di ba? And how does a wise man die? As the fool. Paano namamatay ang wise man? Gaya ng fool. Pareho ang kinamatay, cancer. Pareho ang mga kinahihinatnan ng buhay, nabubulok,
nagiging alikabok. Bumabalik sa alikabok ang tao. Ano man ang itsura natin. Verse 17, therefore I hated life. Sabi ni Solomon. Because the work that was done under the sun was distressing to me. Na-stress lang siya. For all his vanity and grasping for the wind. Matalino siya, na-stress siya. Full of wisdom siya. Mayaman siya. Famous siya nung time niya. Pero, stress siya. Kaya ayaw niya. I hated life. Because the work that was done under the sun was distressing to me, for all his vanity and grasping for the wind. Lahat ngayon na lang, habol ang hangin. Nagagrasp ka ng hangin. Ganon ka lang ng ganon. Pero nawawala. Wala ka nang nagkakuhang magandang investment. Dahil lahat ng tao, pare-pareho ang pinupuntahan. Ang ending. And then I hated all my labor in which I had toiled under the sun. Because ngayon, yung mga trabaho na ginawa niya, marami siyang mga pinagawang mga bagay, mga structure. Ayaw din niya. Bakit? Because I must leave it to the man who will come after me. Dahil iiwan ko lang to sa mga tao. Pagkatapos kong manungkulan bilang isang king, pag alis ko dito sa mundong to, may iwan ko lang ang mga bagay na pinagpaguran ko. Kaya minsan may nabasa ako sa internet. Mayaman siya. Pero yung mga bagay na kanyang mga naipon, hindi niya ibinibigay sa kanyang mga anak. Ibibigay niya idodonate niya ngayon sa charity. Hindi sa kanyang mga anak. Verse 19, and who knows whether he will be wise or a fool, yet he will rule over all my labor in which I toiled and in which I have shown myself wise under the sun. Nagpaka-wise ako, maganda ang inisip ko, ang focus ko, ginandahan ko ang pagde-design. Pero anong mangyayari? Makukuha lang ng tao na susunod sa akin. Pinaghirapan ko, tapos ibang tao ang makikinabang. Yun ang ibig sabihin ni Solomon. This is also vanity. Useless ang ginawa niya. Worthless. Verse 20, therefore, I turned my heart and despaired of all the labor in which I had toiled under the sun. For there is a man whose labor is with wisdom, knowledge, and skill, yet he must leave his heritage to a man who has not labored for it. May isang tao na matalino, magaling, full of knowledge, full of wisdom, pero yung mga bagay na inheritance o yung heritage o yung portion mapupunta lang sa tao na hindi niya pinagpaguran, nakuha lang niya, namana lang niya, na-acquire lang niya. Hindi siya nag-isip, hindi siya napagod, binigay lang sa kanya, nakuha lang niya. This also is vanity and a great evil. For what has man for all his labor and for the striving of his heart with which he has toiled under the sun? So, ang tao nagpapakahirap magtrabaho, mag-aral, nagpapakasunog ng kilay para mag-aral. Ano nangyari? Wala rin. Nalulungkot ako na pag dumadaan ako dito sa mga kapitbahay ko. Pag dumadaan ako dito sa mga kapitbahay ko, nalulungkot ako kasi hinahanap ko yung mga dating nakatira. Wala na sila. So may mga bago na namang nakatira, iba na naman. After nila, iba na naman. No? Nakakalungkot. So yung buhay, may start and may ending. Verse 23, for all his days are sorrowful and his work burdensome.
Dahil yung tao na wise, na nagtatrabaho siya, mahirap ang kanyang ginagawa, nagpapakapagod siya. Nagpapakapuyat siya. Even in the night, his heart takes no rest. Kahit sa gabi, hindi siya makatulog, isip siya ng isip kung anong magandang mga strategy or magandang scheme. Pero anong mangyayari sa kanyang mga pinagpaguran? Mapupunta lang sa ibang tao. This also is vanity. Verse 24. Nothing is better for a man than he should eat, drink, and that his soul should enjoy good in his labor. Ang magandang gawin ng tao, i-enjoy niya yung pagkain. Yung mga iniinom niya, i-enjoy niya. I-enjoy niya yung buhay dito sa mundo dahil yung buhay natin dito sa mundo, konti lang. Pero, hindi mo i-enjoy for your own selfish gains. Dapat, you have to share it to people also. And that is saving up treasures in heaven. No? Tuloy natin. This also I saw was from the hand of God. For who can eat or who can have enjoyment more than I? Or who can have enjoyment kung wala si Almighty Father? Nakalagay dito sa ibang version. The best a person can do is eat, drink, and enjoy his work. I saw that even this comes from God. Na gusto ni Almighty Father na kumain tayo, na i-enjoy natin ang buhay natin dito habang dito tayo sa mundo. And then, may mga trials and tribulations tayo. No one can eat or enjoy life without God. Hindi natin may enjoy ang buhay pag wala si Almighty Father. If a person pleases God, God will give him wisdom, knowledge, and joy. Dahil ang makakapagbigay lang naman sa atin ng joy, hindi happiness ha, kasi yung happiness, it's konting oras lang yung happiness. Halimbawa, bumili ka ng ballpen, no? Yung masaya ako, may ballpen ako, happy ka, pero after some time, malungkot ka na. Yung joy kasi, it's deep within yon. Hindi matatanggal yung joy na nasa puso mo dahil it comes from God. Malalim yung joy compared sa happiness. Compare natin sa knowledge and wisdom, mas malalim yung wisdom kumpara sa knowledge, no? Kaya yung happiness and joy, although medyo synonym sila, mas deeper yung joy. Kaya sabi dito, si Almighty Father, nagbibigay siya ng wisdom and knowledge and joy. Na kahit na kulang ka or hindi man nasa'yo lahat ng mga bagay, you have joy, you are contented, you are satisfied. At masaya ka. Yun ang ibig sabihin ng joy. To a man who is good in his sight, but to the sinner he gives the work of gathering and collecting, that he may give to him who is good before God. This also is vanity and grasping for the wind. Ano ibig sabihin nun? But the sinner will get only the work of gathering and storing wealth. So, anong difference ng may takot kay Almighty Father? Pag takot ka kay Almighty Father, meron kang wisdom, may knowledge ka, meron kang joy. Pero kung, if you don't acknowledge the Almighty Father and Jesus Christ, ano ang meron ka? Ang gagawin mo lang ay mag-gather ka lang at mag-i-store ka ng wealth. Wala kang wisdom, knowledge, and joy. No? Yun ang difference ng kung nasa iyo si Jesus Christ saka si Almighty Father. At kung wala sa'yo, ulitin ko, kung wala sa'yo si Almighty Father, ano lang ang gagawin mo rito sa mundo? Gathering and storing wealth. Whereas, if you have the Almighty Father, you will have wisdom, you will have knowledge, and joy. Kaya nga sabi dito, yung mga tao na
they don't acknowledge Jesus Christ, and they don't believe in the Almighty Father, they will only gather and store wealth para yung mga bagay na yon, he may give to him who is good before God. This also is vanity and grasping for the wind, or it's like chasing after the wind. Dito tayo sa Ecclesiastes chapter 3. Ba't napakabulol ko, no? Aminada naman ako. Pag madalang magsalita, no? Pag konti lang magsalita, mabubulol ka pala. Ganun pala yun? Dapat lagi nagsasalita para maganda magsalita. Ecclesiastes chapter 3. To everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Lahat may timing. Yung time na yun naka-based kay Almighty Father. A time to be born, and a time to die. A time to plant, and a time to pluck what is planted. So yung start and end, no? Binabanggit ito yung start tsaka yung end. A time to kill, and a time to heal. A time to break down, and a time to build up. A time to weep. May time na iyak ka. And a time to laugh. A time to mourn, and a time to dance. A time to cast away stones, and a time to gather stones. A time to embrace, and a time to refrain from embracing. A time to gain, and a time to lose. A time to keep, and a time to throw away. Nakakalungkot, no? Hindi ba kayo nalulungkot? Nalulungkot ako. A time to tear, and a time to sow or sow. A time to keep silence, and a time to speak. A time to love, and a time to hate. A time of war, in a time of peace. What profit has the worker from that in which he labors? I have seen the God-given task with which the sons of men are to be occupied. He has made everything beautiful in its time. Si Almighty Father, ginawa niyang maganda ang mga bagay sa tamang panahon. May timing si Almighty Father. Hindi sarili nating time, no? Hindi tayo ang magdedesisyon. Bakit hindi tayo ang magdedesisyon? Dahil tayo ay creation lang ni Almighty Father. Kaya ang nag-decide ng time, kahit yung pagbabalik ni Jesus Christ, yung kanyang second coming, ang nag-decide nun si Almighty Father. Kaya nga nakalagay dito, He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from beginning to end. Hindi natin maiintindihan yung nasa middle, kung ano yung process. Basta ang alam lang natin, yung start at saka yung ending. Nakalagay dito He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from beginning to end. Yung work ng beginning to end, yung nasa gitna nun, hindi natin alam. No? Hindi natin alam kung paano mag-operate si Almighty Father, kung paano niya gagawin ang lahat ng bagay. Pero, we have to have faith in our Father. Because He's the Creator. And because He wants what's best for us. Verse 12, I know that nothing is better for them than to rejoice and to do good in their lives, and also that every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor. It is the gift of God. So pag kumakain tayo, umiinom tayo, magpasalamat tayo kay Almighty Father.
gift ni Almighty Father sa atin kahit ano pa ang kinakain natin. Dahil yung pagkain natin, doon nananourish yung katawan natin. Kaya magpasalamat tayo kay Almighty Father. Kung ang ulam mo ay itlog, magpasalamat ka kay Almighty Father. Kung ang ulam mo ay tuyo, magpasalamat kay Almighty Father. Noodles, magpasalamat kay Almighty Father. Lechon, magpasalamat kay Almighty Father. Pero yung ibang tao, pag maganda lang ang ulam nila, saka sila nagpapasalamat kay Almighty Father. So in everything, we must give thanks to our Father. Kasi may timing si Almighty Father in everything. Yung work ni Almighty Father, hindi natin maiintindihan yon. But, surely, it is for our own good. I know that whatever God does, it shall be forever. Nothing can be added to it, and nothing taken from it. God does it that men should fear before Him. Magkaroon tayo ng respeto sa tatay natin. Katakutan natin yung kanyang mga salita because our Father is powerful. Our Almighty God is powerful. Kung ano ang sinabi ni Almighty Father, yun na yun. That which has already been and what is to be has already been, and God requires an account of what is past. So kung ano nga bagay na nagawa na natin, no? Pero si Almighty Father, He seeks accountability. Dapat accountable tayo sa ating mga actions. God requires an account of what is past. At saka kung ano yung mga nangyayari nun, paulit-ulit lang yun, no? Uulit-ulit lang yun. Yung mga nangyari sa ninuno natin, na-experience nila. Example, no? Di ba sa school, para maintindihan natin, di ba sa school, may mga tests doon? Yung mga test sa school, bago natin naging test na rin ng mga nauna sa ating estudyante na teacher. Naging questionnaire na rin yon. Kasama sa questionnaires, yung mga nasa tinetest sa atin. Ano man tawag? Examination. Yung examination natin sa school, kasi naging exam na rin yon ng mga tao or ng mga estudyante bago tayo. Kahit pa sabi nating set A ang kanyang test, set B ang kanyang test, no? O yung exam, naggawa na yon ng ibang mga tao. Na-experience na nila yon. Kaya nga, ang mundo na to ay testing site. Moreover, also under the sun, in the place of judgment, wickedness was there. And in the place of righteousness, iniquity was there. Instead of judgment or justice, ano ang nandito sa mundo? Wickedness. Instead of righteousness, ano ang nandito sa mundo? Puro kasalanan. Iniquity, transgressions, uncleanness. Nandito sa mundo. I said in my heart, God shall judge the righteous and the wicked, for there is a time there for every purpose and for every work. Si Almighty Father, magbibigay siya ng justice for the righteous, and for the wicked, punishment. Baka sabi niyo, bakit hindi pa rin napapunish yung mga people who are wicked today? Huwag kayo mag-alala. There is a time for everything. May time si Almighty Father. Kung naghahanap kayo ng justice, huwag kayo mag-alala. No? At hindi natin alam, baka yung mga tao na nasaktan ninyo, naghahanap din sila ng justice. So kung gusto ba ninyo, dali-dali mabigyan kayo ng justice. Kung gusto niyo ng dali-dali na mabigyan ng justice, yung ibang tao na nasaktan mo, naghihingi rin sila ng justice. Ano ngayon mangyayari sa iyo?
Kaya na kay Almighty Father lahat yung perfect timing. I said in my heart concerning the condition of the sons of men, God tests them, that they may see that they themselves are like animals. Si Almighty Father, nakita ni Solomon, aware si Solomon, na the Almighty Father is testing His people. Kasi tayo, para tayong mga animals, sabi ni Solomon. Ang pagkakaiba lang natin, yung itsura natin, no? Hindi tayo mukhang hayop. Mukha bang hayop sa atin? For what happens to the sons of men also happens to animals. Kung ano nangyayari sa tao, ganoon din ang nangyayari sa mga hayop. Ano lang ang pagkakaiba? May kaluluwa ang mga tao. Ang mga hayop wala silang kaluluwa. For what happens to the sons of men also happens to the animals. One thing befalls them, as one dies, so does the other. Ganon din ang animals. Surely they all have one breath. Humihinga rin ang mga animals. Man has no advantage over animals, for all is vanity. Dito, no, hindi pa kasi dumarating dito si Jesus Christ. Kaya ito ay yung napapansin lang on a physical level or earthly level ni Solomon. Kasi hindi pa rito dumarating si Jesus Christ. Kaya akala niya pareho lang ang animals at mga tao. Ang kino-compare niya ay yung katawan. Parehong humihinga rin naman. Namamatay naman yung animals, yung tao namamatay rin, no? Pero, ang pagkakaiba lang, yung souls natin, yung kaluluwa natin. And we are created in God's image and likeness. Verse 20, all go to one place, all from the dust, and all return to the dust. So, ang tao, na galing sa alikabok, babalik sa alikabok. Ganon din ang animals. Babalik sa alikabok. Pagkatapos ating kainin, no? Alikabok. Diba? Yung dumi ng tao, nagiging alikabok, no? Kasi kinain na natin yung animals, yung mga fried chicken, ganon. Yung mga lechon. Verse 21, who knows the spirit of the sons of men which goes upward, and the spirit of the animal which goes down to the earth? So I perceive that nothing is better than that a man should rejoice in his own works, for that is his heritage. For who can bring him to see what will happen after him? Dito sa ibang version, the same thing happens to animals and to people. They both have the same breath, so they both die. People are no better off than the animals. The lives of both are soon gone. Both ends up the same way. Both came from dust, and both will go back to dust. Who can be sure that the spirit of man goes up to God? Or who can be sure the spirit of an animal goes down to the ground? So I saw the best thing a person can do is to enjoy his work. That is all he has. No one can help a person see what will happen in the future. So dito, ang napansin ni Solomon, yung tao, yung spirit niya, hindi siya sure kung pupunta kay Almighty Father ang spirit kasi nga, or yung soul ng tao kasi, yung binigay na wisdom ni Almighty Father kay Solomon ay pangmundo lang. No? So, ang expertise ni Solomon ay dito lang sa mundo. Ito lang ang binigay na wisdom ni Almighty Father kay Solomon tungkol sa kayamanan at tungkol sa mga bagay na nakikita niya. Pero sa spiritual realm, hindi alam ni Solomon
Kaya puro mga practical things ang binabanggit ni Solomon. Kasi yung spiritual realm or spiritual things or heavenly things, hindi alam ni Solomon. Kaya ito ang binanggit niya sa Ecclesiastes. Na yung mga animals, no? Sinabi niya, may spirit. Kaya niya nabanggit na may spirit. Bakit niya binanggit na may spirit yung animals? Kasi merong hininga. Kaya niya nasabing may spirit. Gaya ng tao, humihinga. Ngayon, pag wala nang hininga ang tao, wala nang spirit yun. Gaya ng animals. Pag wala nang hininga ang animals, wala na ring spirit yun. Pero, yung soul, yung kabayang tao, may kaluluwa siya. At kung nagtitiwala siya kay Almighty Father, at he believes in the blood of Jesus Christ, kay Almighty Father pupunta yung ating kaluluwa. Yung mga animals, walang animals sa heaven. Hindi kailangan ng animals sa heaven. Ang animals ay for us to utilize as food, no? At nakakatulong siya sa environment. Yun ang gawain ng mga animals. At the same time, nakakatulong din naman sa tao. At dahil sa may hininga siya, meron siyang spirit. Pero, wala siyang kaluluwa. Kasi ang sinasabing na soul dito, na spirit as yung hininga. Ecclesiastes chapter 4. Then I returned and considered all the oppression that is done under the sun. Kaya nga lagi ang sabi ni Solomon, done under the sun. Sa ilalim ng araw. Meaning, hanggang mundo lang ang level ng description niya. Hindi kasama ang heaven or yung mga bagay sa langit. Hindi lahat ibinibigay ng Almighty Father sa isang tao. Ang wisdom sa heaven at wisdom sa earth, hindi lahat ibinibigay ni Almighty Father. Yung knowledge and wisdom, why? Yayabang ang tao. Yung dito pa lang na wisdom na ibinigay ni Almighty Father kay King Solomon, ano na ang ginawa niya? Dinamihin niya, nagpakadami siya na nagpakadami ng asawa. Akala niya doon siya sasaya. Nagpakadami siya na nagpakadami ng gold. Akala niya doon siya sasaya. Kuha siya ng pang-entertainment araw-araw. May taga-kanta siya araw-araw. May mga belly dancer siya araw-araw. May nagsaserve sa kanya. May wine. Madaming pagkain. Lahat araw-araw. Celebration. Kasi sobrang dami niyang anak, sobrang daming asawa, may mga girlfriends pa, concubines. Akala niya yun ang makakapagpasaya. Under the sun. Kaya nga laging may nakasabing done under the sun or here on earth. Hindi niya binabanggit in heaven or in heaven, ganun, wala. Yung tungkol naman sa heaven, sino ang nagbabanggit? 'Di ba ang nagbanggit sa Book of Revelation, Book of Isaiah, yung prophetic books, no, or Book of Prophets na si Zechariah, Ezekiel, yon. Iba naman ang buhay nila. So nakikita ninyo yung buhay ng mga prophets sa buhay ng isang tao na yung wisdom niya hanggang dito sa mundo. Yung kung ang wisdom mo ay hanggang dito lang sa mundo, yumaman ka, pero hindi ka masaya. Ang wisdom na meron si Isaiah, Jeremiah, Ezekiel,
si Elijah, yung wisdom nila, heavenly wisdom. Pero hindi sila yumaman dito sa mundo. San sila mayaman? Mayaman sila sa heaven. Ngayon, ulitin ko, ipina-experience ni Almighty Father ang kayamanan dito sa mundo kay King Solomon para sabihin sa atin, i-share sa atin na hindi siya sumaya, hindi siya nakontento, hindi siya na-satisfied sa mga na-experience niya kahit na sobrang dami niyang gold. Uulitin ko na nabanggit ko na walang tao hanggang ngayon nang nakaranas ng sobrang kayamanan na na-experience ni King Solomon. Na kinonvert natin yung gold ni King Solomon sa ngayon, 2.5 billion yearly. Walang tao hanggang ngayon na nakakalagpas ng pera ng 2.5 billion yearly na liquid. Merong mga tao, ang value nila trillion. Pero asa na yung mga trillion na yon? Hindi nila hawak. Ngayon, etong si Solomon, hawak niya nasa kung saan man. Ibig sabihin, madali niyang i-dispose. Hindi kagaya ng mga tao ngayon na kahit sabihin mo na trillions ang pera niya, hindi niya madidispose yon. No? Dahil yon ay nakalagay sa investment, nakalagay sa business. Ang difference si Solomon, kaya niyang i-dispose lahat. Kaya nga araw-araw, celebration ang nangyayari. Saan ka pa? Meron ka bang nakita na tao ngayon na tuwing magkakaroon ng dinner, celebration, araw-araw? Wala, di ba? Meron ba kayo nakikita sa internet? Celebration araw-araw? 2,000 people minimum ang pinapakain araw-araw. Ano ang nakahanda? Mga 600 na ox. Tapos 1,000 na sheep ang nakahandang pagkain. Meron bang ganon? Wala, di ba? So sino lang? Si Solomon. Dahil anong sabi ni Almighty Father? Before Solomon and after Solomon, wala na magiging incomparable na lahat sa kayamanan na ibinigay ni Almighty Father kay King Solomon. Kaya si King Solomon, expert siya sa kayamanan dito sa mundo. At hindi siya na-satisfied. Kahit gaano pa kadami ang asawa niya, araw-araw iba katabi niya, no? Kwentahin nyo nga yung buhay na buhay bilang isang king, tapos araw-araw ibang na-imagine araw-araw ibang katabi. O anong pangalan mo? Mag-uumpisa ka na naman. Anong pangalan mo? Makikipag ano ka na naman, yung makikibanding. Anong pangalan mo? Saan ka anong lineage ka? Kanino ka nga? Tapos kinabukasan, iba na naman ang katabi mo. Makikipag-usap ka na naman. Pero asawa mo, ang hirap, di ba? O gusto niyo ba yung ganon? Wala siyang totoong yung naka heart to heart. Yung walang binanggit dito sa Bible na totoong nagmahal siya. Ang nabanggit, 'di ba, na asawa niya yung anak ng Pharaoh. Pero yung nabanggit na minahal niya, wala. Bakit? Ano ang ibinigay sa kanya ni Almighty Father? Wisdom. Laging busy ang utak. Si Abraham, mahal niya si Sarah. Si Isaac, mahal niya si Rebecca. Isa lang asawa niya. Si Jacob, ang mahal niya si Rachel. Si David, minahal din naman niya si Mika.
Minahal din naman niya si Abigail, pero konti lang kumpara kay Solomon. So nakakalungkot yung buhay ni Solomon, ano? Akala ng mga tao, full of wisdom. Ang yaman nito. Pero nakakalungkot yung buhay niya. Kung makikita ninyo, no? Basahin ninyo. Grasping for the wind. Laging sinasabi niya, walang kwenta, hindi ako sumaya. Wala akong nag-gain. Mayaman ako, hindi ako sumaya. Yung mayroon akong fleet of ships, wala. Parang baliwala sa akin. Wala akong naramdaman. Nagpapakahirap ako. Nagpapakapagod ako. Hindi ako masaya. Walang joy. Sinubukan niya, no? Na magkaroon ng joy in his heart. Paano niya sinubukan? Trinay niya. Trinay niyang mag-worship ng ibang gods. Pero mas napahamak siya sa kakahanap niya ng meaning ng buhay. Mas napahamak siya. Kaya sa latter part of his life, bumalik siya kay Almighty Father. And now, yung testimony niya, nababasa natin dahil inalaw ni Almighty Father na ma-experience niya lahat ng mga bagay na to para sabihin sa atin. Para matuto tayo na ano ang gagawin natin para tayo maging masaya. Hindi tayo dito sa mundo mag-iipon. Saan tayo mag-iipon ng ating treasure? Nakita na natin kung anong treasure natin, kung sino ang treasure natin. Mag-iipon tayo ng treasures in heaven. Mamahalin natin si Almighty Father dahil siya ang ating inheritance, siya ang ating portion, siya ang ating forever, si Almighty Father. Wala nang iba pa. At never niya tayong iiwan. Thank you, and God loves us all so much.